muna natin kamustahin ang mga bahaing lugar sa Kamanava area. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa pag-iikot nga natin dito sa area ng Kamanava, itong syudad ng Malabon ang nakita natin na maraming mga flooded areas. At kabilang nga dito sa mga sinasabi ni Roderick Tongol ng CDRRMO na as of 9 a.m., 11 sa 21 barangay na lungsod ang nakaranas ng gutter deep na baha. Kabilang na nga dyan ang area ng MH del Pilar sa barangay Maysilo, tuloy-tuloy sa Tatawid sa barangay Santolan na may palengke area. Hindi rin nakaligtas ang area ng Hulong Duhat sa tubig baha na paikot sa kanilang plaza ay may gutter deep din na tubig. At mula roon ay narating naman natin ang Tanzana Botas kung saan may strukturang barko sa gitna ng kalsada. Ayon sa ating nakausap na residente, buo raw ang floodgate sa Kamanava at hindi kataasan ng tubig sa dagat kaya flood free sila kahit nga maulan. Wala ring baha doon sa City Hall area ng Navotas at sa mga kalapit na lugar. May nakita tayo, Connie, na floodgate sa pagitan ng Malabon at Navotas at wala ng isang metro ay lalagpas ng tubig. Mabuti na lamang at tumigil nga ang pag-ulan. Doon naman sa area ng Arkong Bato sa Valenzuela, may gutter deep na baha rin tayong nadaanan nga kanina. At Connie, sa ngayon ay tumigil ang pag-ulan dito sa bahagi ng Malabon, particular dito sa area na kinaroroonan natin, ang barangay Hulong Duhat. Ang sinasabi sa atin ng mga residente rito, mula pa daw nung Sabado, kahapon at hanggang ngayon ay hindi nga bumababa itong tubig dito at patuloy silang umaasa at nananalangin na tumigil talaga yung pag-ulan sapagkat sawang-sawa na raw sila sa mga pagbaha dito sa kanilang lugar. So yan muna ang latest mula dito sa Malabon. Balik sa iyo, Con. Maraming salamat, Ian Cruz. Dahil sa baha, binungkal ng mga taga-Manila Engineering Department ang mga baradong drainage sa kahabaan ng Taft Avenue. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Rafi, may mga patsi-patsing lugar dito sa Maynila kung saan merong mga gutter deep na baha sa bandang alas 9 ng umaga kanina, pero mabilis din namang humupa ang mga ito sa kahabaan ng Taft Avenue. Halimbawa, bandang alas 9 kanina ay naabutan natin yung ilang mga taga Manila Engineering Department na nagbubungkal ng mga baradong drainage. Tinatanggalan nila ito ng burak na nakababara sa daloy ng baha. Ang gutter deep na level na baha ay unti-unti naman pumapasok sa nalilinis na drainage. Pero may bahagi ng Taft Avenue katulad dito sa may Philippine General Hospital o PGH na hirap yung mga tao sa pagtawid kanina dahil sa gutter deep na level ng baha. Dito mas mahaba yung sakop ng bahang ito, Rafi. Yung iba hindi alintana yung panganib ng sakit na dala na at makukuha sa baha at pinili pa rin nilang tumawid. Ang ilan ay naghubad pa ng kanilang mga sapatos. Yung iba naman ay wala nang ibang nagawa kundi magbayad ng 50 pesos na pamasahe sa padyak para makatawid lamang. Narito ang pahayag ng ilan nating mga kababayan. Bali, inaalis siya ng burak. Kasi burak eh. Pero tumatakbo naman kasi high tide lang kaya tumakas. Numeral ko. Ha? 40 pesos? 40 daw? 50 pag mag-isa ka. Tatawid lang? Tatawid lang. Sa ano? Pamula Mercury? Papunta dun sa Meralco. Rafi, sa mga oras na ito, kung makikita niyo yung ating likuran, ito pa rin yung pinagkunan natin ng situation na kanina. Pero sa ngayon ay hupa na yung baha dito at medyo nararamdaman na natin yung sikat ng araw dito. Inikutan din natin yung ilan sa Maynila na karaniwang binabaha katulad ng Calaw at saka Rojas Boulevard bandang alas 10 ng umaga kanina, pero wala na tayong nakitang baha doon. Rafi? Joseph, kung may impormasyon ka lang, kung hindi ako nagkakamali, yan din yung area na tinanggalan din ng burak ng DPWH kamakailan or last week ba na pinangunahan mismo ni DPWH Secretary. Yan ba yung area na yon? Bakit may burak pa rin, Joseph? I'm not sure, Rafi, pero yung nakita natin na nasaksihan natin na binubungkal nila, medyo maliit na area. Ang natatandaan ko na video nun, sobrang laki na binungkal nila. So I doubt if it is the same area. Pero yung mga dito, yung mga sa kalye
Maliliit na drainage lang naman yung nakita natin dito na tinatanggalan nila ng burak. Pero mabilis din naman yung naging paghupa. Walang 30 minutes, no? Pagka natanggal nila yung burak doon sa mga drainage, ay nawawala agad yung baha, Rafi. So malinaw na talagang barado talaga yung ating mga drainage system dyan sa area, Joseph. Mukhang ganun na nga, Rafi, kasi kanina, yung nakita natin sa TAF, no, yung unang video natin, pagka tanggal ng burak, lusot agad yung tubig doon. So dito rin, in fairness naman, dito sa Manila Engineering Department, pagka nakutkot na nila yung mga drainage, ay mabilis yung paghupa ng baha. Hindi katulad dati na nabababad. No? So ngayon, kanina nga bago tayo may tubig pa, pero ngayong umere na tayo, wala na. Yun, mabuti naman na ganyan at medyo mainit na dito sa bagay ito. At least ngayong oras na to, Rafi. So maintenance talaga ang problema. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Samantala, iba't ibang pinsala ang naitala sa ilang lugar sa iba pang bahagi ng Luzon dahil po sa masamang panahon. Ang mainit na balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng malakas na ulan at baha, gumuho ang tulay sa barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales. Umapaw kasi ang ilog sa lugar. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasira ang isang dike sa barangay at nagtuloy-tuloy ang malakas na agos ng tubig. Binahari ng ilang lugar sa San Fernando, Pampanga. Kabilang dyan ang ilang simbahan. Tulong-tulong ang ilang lalaki sa pagbubuhat ng ilang gamit. May kalsada ring nagmistulang ilog dahil sa baha. Naapektuhan naman ang trapiko sa bayan ng Makabebe dahil din sa baha. Sa barangay Batasan, dobleng perwisyo dahil nag-high tide din. Sabay po ng ulan at saka high tide. Nakakawa po halos wala na silang makain. Sa Ilocos Norte, nasagip ng Philippine Coast Guard sa Lawag ang dalawang mangingisda matapos tumaob ang sinasakyan nilang bangka. Nangingisda raw ang dalawa nang tumaob ang kanilang bangka dahil sa malakas na alon. Nasa maayos na silang kondisyon at dinala sa City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa medical assessment. Sa Ilocos Sur naman, nasira ang bahagi ng isang dike sa bayan ng Quirino dulot ng pagragasa ng ilog. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 500 hanggang 800 metro ang haba ng nasira. Umabot pa sa critical level ang ilog na humupa rin kalaunan. Sa Zaragoza, Nueva Ecija, halos 50 pamilya ang inilikas dahil sa baha sa dalawang barangay. Ayon sa Nueva Ecija Police, mula sa Barangay Mayamot at Barangay Santa Lucia ang mga inilikas. Isinara naman pansamantala sa mga motorista ang junction Cayapa Proper Provincial Road sa Nueva Vizcaya. Humambalang kasi sa kalsada ang lupa, putik at mga bato kasunod ng pag-uulan sa lugar. Nagsagawa na ng clearing operation sa lugar ang local government. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. 8 ang huling bilang ng nasawi dahil sa masamang panahong dulot ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Hanging Habagat. Batay sa datos ng NDRRMC as of 8 a.m. ngayong Lunes, mula sa Benguet at Rodriguez Rizal, ang tig-2 naitalang nasawi. Tig-1 naman ang naitalang patay sa Antipolo Rizal, Batangas City, Lipa, Batangas at sa Santa Teresita, Batangas. 9 ang naitalang sugatan, habang 1 ang nawawala. Binaha ang 9 na rehiyon, kabilang ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Mahigit 10,000 pamilya ang inilikas na nasa evacuation centers. Nasa 1.12 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura. Nasa mahigit 3 million pesos naman sa agrikultura. Mga kapuso, magiging maulan pa rin po ang panahon dahil sa habagat hanggang sa Biyernes. Sinabi po yan ng Pag-asa sa panayam kanina ng unang balita sa unang hirit. Ayon kay Alzar Aurelio, weather specialist ng ahensya, inaasahang mababawasan naman ang lakas ng monsoon rains sa mga susunod na araw. Luzon pa rin po daw ang pinakamaapektuhan.
Ang habagat ay bahagya pang nahahatak ng bagyong may international name na Dolphin kahit ito'y nasa China na. Nahahatak din po ang habagat ng isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May international name naman yan na Peiluan na namataan po na yan ng Pag-asa mahigit 2,000 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Peilu po, ano? At isa po itong tropical storm na may lakas na hangin na hanggang 75 kilometers per hour. Hindi po ito inaasahang papasok sa PAR. Nasa 65 lugar sa Ilocos Region ang nakaranas ng pagbaha dulot ng habagat ayon sa Office of Civil Defense Region 1. Kabilang dyan ang ilang lugar sa Pangasinan at La Union. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Garban ng GMA Regional TV. Jasmine? Rafi, tuloy-tuloy pa rin ang mga naranasang mga pag-ulan dito nga sa probinsya ng La Union. Binabaha pa rin ang ilang lugar sa probinsya. Gaya na lamang dito sa bayan ng Luna, La Union kung saan ilang araw nang lubog sa baha ang ilang barangay, partikular ang mga barangay ng Rimos 3, 4 and 5. Baha na rin maging ang kanilang kalsada. Samantala, nakapagtala rin ng flash flood sa ilang barangay sa bayan ng Aringay, Bawang at maging sa may San Fernando City nitong weekend. Nagkaroon ng landslide sa ilang sitio sa bayan ng Bagulin. Aabot sa may 10,000 na family ang naapektuhan ng nagdaang mga bagyo, ganun din ng umiiral na habagat. Tuloy-tuloy ang distribution ng relief packs ng provincial government, ganun din ang iba't ibang LGU sa mga apektadong residente. Samantala, Rafi, sa probinsya naman ng Pangasinan, patuloy pa rin ang pagtaas ng baha sa ilang kalsada at maging sa mga interior roads sa ilang bayan at syudad sa Pangasinan. Sa Dagupan City, perwisyo sa mga residente at motorista ang baha dahil sa epekto ng pag-uulan na sinasabayan pa ng high tide. Patuloy ang pagbaba ng tubig mula sa upstream rivers. Binabaha rin ang pangunahing kalsada sa bayan naman ng Kalasyaw dahil na nga rin yan sa umapaw na Marusay Sinukalan River. Sa tala ng Office of the Civil Defense Region 165 na areas ang reported na nakakaranas ng pagbaha at mahigit 50 dyan ay mula naman sa Pangasinan. Nakataas sa red alert status ang Emergency Operations Centers ng Ilocos ng RDRRMC. Rafi? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kaninang umaga lamang bumaha sa ilang bahagi ng barangay Bagong Silangan, Quezon City. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, narito tayo sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City at makikita nyo po yung sitwasyon dito. Tumila na yung ulan, Connie, pero alam mo kanina ang lakas niyan. So ang nangyayari ngayon, malakas, tapos hihina, tapos lalakas uli. Sinasabi rin yan ng mga residente rito at pinapakita namin sa inyo yung bandang gawi doon kung saan ang lakas ng agos ng tubig dahil pababa pa ho doon. Mas mababa yung lugar na yon at nilagyan na po dito ng police line at para yung mga tao mag-ingat. Itong pong yellow line na nakikita nyo, dinidiscourage na po sana yung mga residente na pumunta pa doon sa lugar na yon. Pero may mga kababayan pa rin po tayo, Connie, na nananatili po sa kanilang mga tahanan. Kanina nga dumadaan dito, dala na yung kanilang pananghalian, siguro bumili sila doon sa itaas, tapos ngayon nananatili po sila sa kanilang mga bahay. At dito naman po sa aking gawing kanan, kaya may police line din dito. Dahil dito sa poste na ito na pinangangambahan, dahil kanina raw po, sabi ng mga residente na kausap natin, meron daw na kuryente na aso at namatay. Pero yan, binabantayan nila to. Ngayon, nakita rin natin na may dumalaw naman na para electrician mula sa barangay at chinek na po itong lugar na to. Ganun pa man, pinag-iingat po yung mga tao na wag silang makalapit dyan sa lugar na yan. At bukod po dyan, ang sinasabi po ng mga residente kanina, umikot na rin dito ang kapitan at kanina nasaksihan natin ang pagdating po dito ng QCPD, Quezon City Police District, at nananawagan po sila sa mga tao dito na umalis na muna sa kanilang mga bahay at mapunta doon sa evacuation center malapit sa barangay hall. Dahil ang pangamba po nila ay baka daw magpatuloy yung pagtaas ng tubig dahil hindi pa rin naman ganap na
nagliliwanag ang kalangitan. Ika nga, Connie. Pakita ko lang, Connie, dito sa aking kinatatayuan. Kanina, below the knee ito, Cons, pero ngayon, nasa tuhod ko na. At sinasabi ng mga tao, kahit daw medyo humihina na yung ulan kumpara kahapon, ay napansin din nila na patuloy yung pagtaas ng tubig dito. In fact, sabi nila, yung ganitong level daw na nakikita natin ngayon ay nagsimula lamang tumaas kanina pong umaga. So, yan, Connie, mag-aantabay tayo. Pero sa ngayon, sa nakikita po natin ay yung mga residente po dito na nanatili pa doon sa kanilang mga bahay ay parang wala po silang balak lumikas dahil ang kadalasang naririnig pa rin natin, Connie, ay sanay na sila. Alam na nila yung gagawin nila. Ganun pa man, sabi po ng Quezon City LGU, Connie, ay nasa 1,600 mahigit po na pamilya ang mga nasa evacuation centers at halos 6,000 tao po ang katumbas niyan. So, Connie, yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Barangay Bagong Silangan. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Kabi-kabilang rescue operations ang isinagawa ng Philippine Coast Guard sa ilang lugar sa Cavite dahil sa baha. Sa Imos, mahigit 100 stranded na residente ang nasagip sa gitna ng abot dibdib na baha. Kabilang ang ilang senior citizen at sanggol. Sa Naik, 2 residente ang na-rescue matapos matrap sa gitna ng tulay. Sa Bacoor, Cavite, matindi ang daloy ng trapiko dahil pa rin sa baha. Kailangan namang magbangka ang ilang taga-Kawit dahil sa abot dibdib na baha. Sinimulan na rin ang pamamahagi ng tulong at pagkain sa mga inilikas. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa epekto ng hanging habagat. Kabi-kabilang baha rin ang naitala sa Batangas. Sa Lipa City, abot dibdib na baha ang naranasan sa Barangay Marawoy. Ilang residente ang stranded at nirescue ng Philippine Red Cross gamit ang lubid. Sa kuha ni News Cooper Renz Jelen Deras Dimaano, kita ang matinding baha sa ilang kalsada na namerwisyo sa mga motorista. Isang tricycle ang pinagtulungang buhati ng ilang lalaki para maitawid sa rumaragasang baha. Gumuho naman ang bahagi ng pader ng Fernando Air Base dahil sa malakas na ulan. Walang naiulat na nasaktan. Sa bayan ng Mabini, kanya-kanyang diskarte ang ilang residente sa paglilinis kasunod ng pagragasa ng tubig sa Barangay Mahuben. Patay ang isang delivery rider sa gitna ng malakas na ulan sa Antipolo, Rizal. Nadaganan siya matapos bumagsak ang sinilungan niyang halaman at 2 poste. Balita natin ni Athena Imperial. Sumilong ang isang delivery rider sa ilalim ng malaking halaman ng Bougainvillea dahil malakas ang ulan pasado 9:00 ng umaga kahapon. Maya-maya pa, bumagsak sa rider ang malaking halaman. Hindi kita sa video pero may kasama palang 2 posting na tumba roon. Ayon sa saksing tricycle driver, umihip ang malakas na hangin nang bumagsak ang halaman at mga poste. Tagilid na yan, nakaganon na yan. Pag dumadaan yung mga malalaking truck, nasasagi. Yung mga dahon, yung nakalaylay. Pag hangin bigla, may kasamang malakas na ulan, bagsak, hindi na siya nakagalaw. Ayon sa saksi, hindi nila nasaklolohan agad ang biktima dahil may kawad ng kuryente sa pinangyarihan ng aksidente kaya nagpatulong sila sa barangay. Agad nagtungo ang fire and rescue team ng Barangay San Roque, Antipolo. Dinala siya sa Rizal Provincial Hospital. 2 poste po yung tumumba po sa pinangyarihan po. Magana naman po yung halaman po. Ang nakaano po talaga sa kanya yung poste po ng Meralco. Nasa Alex 2 po. Bali, ayon po sa mga medic po natin na kumuha, wala na po yung pasyente. Ayon sa Meralco, isa sa mga posting na tumba ay poste ng kuryente. Nagpaabot ng pakikiramay ang Meralco at agad nakipag-ugnayan sa mga naulila ng rider. Sinusuri na rin ng Meralco ang epekto ng aksidente sa kanilang mga pasilidad. Ikinalulungkot naman ng lokal na pamahalaan ng Antipolo ang sinapit ng biktima. Nakikiramay at bibigyan ng tulong ang pamilya ng delivery rider. May ilan pa rin mga sangang naiwan sa pinangyarihan ng insidente. Nakalaylay pa rin ang ilang kawad. Pero paniniguro ng barangay, Wala na pong kuryente po yung wire po doon. Bali, kinordinate po namin sa city para sa clearing operation po nung natitirang debris. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA News. Abiso sa mga motorista, nagtakda ang Department of Energy ng minimum rollback para sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa DOE,
4 pesos and 30 centavos ang dapat na pinakamaliit na bawas presyo sa kada litro ng diesel. 4 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang 4 pesos and 88 centavos ang dapat na minimum rollback sa kada litro ng kerosene. Sabi ng Energy Department, nakakaapekto sa galaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado ang patuloy na krisis sa Middle East.